Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Yes, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre sa ating mga supporters po, sa ating mga nanood ngayong gabi, maraming pong salamat. No? At pag-uusapan naman, itong last topic natin ay, actually ito yung request ko pa, yes, nag-message ako kay Jojo TV. Ito si Sergeant Joseph M. Bomitibo ng Philippine Army. So maraming salamat kasi pinayagan niya akong magamit tong content niya para sa ating programa ngayong gabi. So panoorin natin itong video. Bakit kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Bakit kailangan nating hayaan na lamang itong masakop ng China? Bakit kailangan nating tanggapin na sa sarili nating karagatan ay tila tayo pa ang kailangang umatras? Bakit kailangan nating hayaang alipustahin ang mga Pilipino ng mga dayuhan sa sarili nitong karagatan? Kung iisipin natin, wala tayong matibay na dahilan para gawin ang mga iyon. Dahil ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Ito ay kabuhayan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Hindi ba't doon umaasa ng kabuhayan ang ating mga mangingisda? Hindi ba't ang yamang dagat nito ang maaaring magbigay ng pagkain at oportunidad sa susunod pang henerasyon? Hindi ba't tungkulin nating pangalagaan ang anumang pag-aari ng ating bayan? Kung tayo mismo ang unang susuko, sino pa ang maninindigan? Kung tayo pa mismo ang magsasabing hayaan na lang, sino pa ang magtatanggol sa karapatan ng Pilipinas? Mga kababayan, hindi lamang sa dagat isinasagawa ang laban natin ngayon sa ating karagatan. Nakikipaglaban din tayo dito sa social media. Araw-araw, may mga maling impormasyon, propaganda at mapanlinlang na mga salaysay na kumakalat sa internet. May mga online account at mga content creator na ginagamit upang palaganapin ang mga mensaheng pabor sa interes ng China at lituhin ang publiko tungkol sa West Philippine Sea. Kaya ang tanong, bakit natin paniniwalaan ang kasinungalingan kung nasa ating panig ang katotohanan? Bakit tayo magpapadala sa fake news na ang layunin ay pag-awat-awayin ang mga Pilipino at pahinain ang ating paninindigan? Bakit natin hahayaan na ang social media ang maging sandatan ng China laban sa ating bayan? Mga kababayan, ang fake news ay hindi lamang simpleng maling impormasyon. Ito ay maaaring maging sandata upang baguhin ang pananaw ng mga tao, pahinain ang pagmamahal sa bayan at sirain ang ating pagkakaisa. At ngayon, mga kababayan, pakinggan ninyo ang tanong ng pusong may pagmamahal sa kanyang bayan. Bakit hindi tayo magkaisa bilang mga Pilipino? Bakit hindi natin ipaglaban ang ating karapatan sa mapayapa at makabayang paraan? Bakit hindi natin suportahan ang ating mga mangingisda na araw-araw na nakikipagsapalaran sa sarili nating karagatan? Bakit hindi natin ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi sumusuko ng gano'n na lamang? Mga kapwa ko Pilipino, kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi natin ipaglalaban ang ating karapatan, sino ang gagawa nito para sa atin? Mga kababayan, ang West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng ating mga sundalo, mangingisda o ng ating pamahalaan. Ito ay laban ng bawat Pilipinong naniniwalang ang ating bayan ay may karapatan at may kinabukasang dapat ipaglaban. Kaya magkaisa tayo. Labanan natin ang fake news sa pamamagitan ng katotohanan. Sagpin natin ang propaganda sa pamamagitan ng mga katotohanan at responsabling pag-uulat. At ipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng kasinungalingan. Sapagkat ang West Philippine Sea ay hindi lamang bahagi ng ating mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At hanggat may mga Pilipinong handang manindigan para sa katotohanan sa ating soberanya at sa ating bayan, hindi kailanman mawawala ang ating pagmamahal sa ating bayan. Ang West Philippine Sea ay atin at ang ating kinabukasan ay nararapat nating ipaglaban ng may katapangan, karunungan, katotohanan at pagkakaisa. Yes, no, napanood naman natin, nakita yung itong video, content ni Sir Jojo TV, no. So, saan po sa ating mga bayan, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga supporters, ay follow nyo rin no, ang mga kino-content, no. Napakaganda po, no. Kaya po talaga namang ako ay nag-insist para po mai-ano natin, mai-content din natin, maipalabas natin dito. At syempre po, no, para ang ating mga kababayan ay maging aware din, no, na regarding sa West Philippine Sea. Sabi nga, no, ni Sir na bakit nga ba kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Kung inyong matatandaan po, no, sa panahon po ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, nasabi niya na hayaan nyo yan, sabi niya, tubig lang yan, dami-daming tubig. So dun sa palang, no, isang malaking pagkakamali na sinabi yun ni Duterte talaga, kasi isa yung presidente, dapat siya unang tumitindig para sa ating soberenya. Hindi lang basta tubig yan, dahil yung karagatan na yan ay kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda doon, no. Nandyan ang buhay at pag-asa nila para sa ilang pamilya. Hindi lang basta pwede sabihin mo na lang na hayaan mo, tubig lang yan. Hindi naman yun ang issue, hindi lang dahil sa tubig yan eh. Dahil ang West Philippine Sea ay napaninunan na natin sa UNCLOS, no, sa tribunal nga, no, ruling. Nung narang
10 years ago, noong July 12, 2016, no? At hindi naman basta pwedeng baliwalain lang isang pinamataas na opisyal ng ating bayan. Isang pagtatrader po ang ginawa ni Duterte sa pagsasabi niyang hayaan ang katubigan sa ating soberenya. Maling-mali po 'yun, no? Hindi man kailangan na makipag-away tayo sa China para lang insist natin ang ating paninindigan o ating karapatan sa ating sa West Philippine Sea. Pero ang ating pinaglalaban dito ay hindi lang basta tubig lang, kundi yung kinabukasan at kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. At hindi tayo naghahanap ng gulo. Dahil una-una po, no, hindi tayo naghahanap ng gulo sa katulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo ay hindi natin kailangan mapaglaban sa kanila. Tingnan mo kahit na nasasaktan ng ating mga Coast Guard, hindi tayo gumaganti ng kung ano-anong mga katulad ng ginagawa ng China sa ating mga kababayan, no. At syempre po sa sinabi rin po ng ating sa naging content ng ating sergeant na si Sir Jojo, no, dapat maging aware ang ating kapwa Pilipino. Dapat dito sa issue ng West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo, nagtutulungan, hindi tayo magkakaaway dapat dito. Kasi ito yung bansa natin, bakit tayo papabor sa ibang bansa o ito sa China para lang guluhin ang ating naratibo na inihas na online, no, sa mga fake news na pumapabor sa mga kagustuhan ng China. Dapat tayo magkakasama, magkakapirit tayo sa issue ng West Philippine Sea. Di ba? Kung inyo matatandaan nga, nagtalo na nga si Rear Admiral J. Tariela at si Congressman Pulong regarding nga po sa West Philippine Sea, no? Dahil nga po nagkaroon ng pagsasabi si engagement si Defense Secretary Gibo at ang sinabi dito ni Pulong ay parang bakit daw dinedemonize ang China. Yun nga, no, at sabi naman ni Tariela, hindi naman sa dinedemonize, pero dapat parang kakampi mo yata ang China, pabor ka sa China. Dapat ang stand mo dapat dito ay dapat nakapabor sa mga Pilipino sa ating bansa. Diba? Nagkaroon na nga ng sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na kung hindi naman kayo kakampi ng yung mga opisyal ng pamahalaan na hindi ka kumakampi sa stand ng Pilipinas ay dapat mag-resign, which is dapat naman talaga. Kung hindi naman kayo kakampi sa mga dikhain ng ating bansa, dapat mag-resign na kayo, hindi kayo nakatulong sa ating bansa. Sayang binabayad sa inyo ng gobyerno ng ating mga kapwa Pilipino, no? Dahil imagine nyo, pinapasahod kayo ng ating gobyerno para kampihan ng ibang bansa. Mali yun. Dapat, ang stand ninyo dapat ay para sa ating bansang Pilipinas, hindi yung kakampi kayo sa iba. Diyan maling-mali si Pulong, no? Dahil una-una, ikaw ay congressman ng ating bansang Pilipinas sa inyong distrito sa Davao City. So dapat ang stand mo ay para sa mga kapwa Pilipino, hindi para sa China. Kasi lalo na pag-usapan dito ay soberenya ng ating bansang Pilipinas. So ganun ba talaga ang mga Duterte? Mas kampi sa ibang lahi kaysa sa ating mga kapwa Pilipino? Ano nga bang pakinabang nila na nakukuha sa China? Bakit ganun ang kanilang pagkampi sa lahat ng issue na regarding sa West Philippine Sea? So dapat sa ating mga Pilipino, naninindigan po dapat tayo sa ating bansang Pilipinas, hindi ka kung kanino mang Poncio Pilato na sa ibang bansa, no? Kasi mga presidente na ibang bansa yan. Wala tayong dapat na paboran sa kanila, kundi dapat ang paboran natin yung interest ng ating bansang Pilipinas para sa ating mga kapwa Pilipino, para sa ating mga mangingisda na doon kinukuha ang kanilang mga kabuhayan, no? At pangarap para sa kanilang mga pamilya. So nakakalungkot lang na may mga ganitong klase ng mga opisyal ng gobyerno katulad ni Pulong at ibang kasapi nila na makasama nila at iba pang mga vloggers na anti-Pilipino ang ginagawa nila na nagpapakalat ng mga wrong information, no, ng mga fake news regarding sa West Philippine Sea, no, na kumakampi at pumapabor sa naratibo ng China. So kasi syempre, no, hindi natin alam, no, so kung anong pabor ang nakukuha nila regarding dito. Sa bagay, yung mga nakaraang mga nakita natin na yung ibang mga vlogger na yan nga, no, nagte-training sila sa China. Pupunta sila ng 1 to 2 weeks sa China, nagte-training, seminar, all expenses paid, no. Syempre, meron din yung token kahit paano, no. At syempre, sa ganyang pagkakataon, no, makikita natin kung gaano sila ka-trader sa ating bansa. So sana, no, sa ating mga kababayan, manindigan po tayo para sa ating bansang Pilipinas dahil ang West Philippine Sea. So ipagtanggol natin ang soberenya ng ating bansang Pilipinas. Hindi lang ito basta katubigan ng ating bansa, kundi ito ay ating soberenya. Ito ay
atin. Ang West Philippine Sea ay atin. So, maraming salamat sa ating mga especially kay Sergeant Joseph Bomitibo sa kanyang pag-allow sa akin na magamit itong kanyang content para tayo magkaroon ng material dito para sa ating panggabing programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Sergeant, maraming salamat sa iyo at siyempre kaisa mo po kami sa inyong mga adhikain para sa ating bansa. Actually, naging parte na rin po tayo ng mission nung nakaraang sana sa may Zambales napasama po tayo diyan, pumunta sa may Bao de Masinloc para po sa West Philippine Sea. So namigay ng mga fuels, ng ayuda sa ating mga kabayan na mangingisda ron, at syempre na-proud din dahil bibihira rin yung pagkataon na mapapasama tayo sa mga ganung pagkakataon at sa mga ating mga mangingisda, mag-ingat po kayo at saludo po ang lahat ng Pilipino sa inyo dahil kayo po ang source ng pagkain ng ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas At syempre sa ating mga kasandaluhan sa Philippine Army po, saludo po sa inyong lahat sa inyong pagiging magiting at tapat sa ating soberenya ng ating bansang Pilipinas. At syempre po sa Philippine Coast Guard, especially kay Rear Admiral J. Tariela. Maraming salamat sa inyong lahat at syempre sa ating mga kaibigan na tumutok po sa ating programa ngayon sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ito pong muli, tapos na naman ang ating isang oras na hunta at kwentuhan para sa isang maabuluhang talakayan dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas.